Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon doon sa mga upuan natin. Purihin ang Panginoon at binigyan na naman po tayo ng pagkakataon na magbahagi ng kanyang mga salita. Napakahalagang bagay nitong ating pag-uusapan sapagkat may kaugnayan ito sa ating pagiging isang iglesia. At sa ating pagiging mananampalataya in particular, private, ating personal. No? At ginamit ko ngang reading natin, yung parallel passage natin is Mark chapter 10 verse 42-45 to 45. At alam natin ang kwento nito, patungkol ito sa magkapatid na si James at si John. No? Na naghahangad na sila'y maupo sa magkabilang bahagi ng ating Panginoon Kristo, left and right. No? Gusto nilang mapalapit sa Panginoon at sila yung pupusto sa lugar na ito. Pero maniwala kung paanong i-define ng ating Panginoon Kristo yung pagiging great ng tao, ng isang lingkod. The greatness, dinidefine na ating Panginoon Kristo as servanthood. No? So, rather than pagiging exercising of power. So, if you want to be great, you have to be a servant. Hindi yung dahil sa power. No? So, ang pinakikita dito, that followers are called na mamuhay sila with a spirit of service and sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay, they have to put others first. Unahin yung iba. That is servanthood. So, sa mga talatang ito ng Mark chapter 10, ng ating reading, 42 to 45, pinakikita ng talata kung paanong nananawagan ang mga talating ito sa mga tagasunod sa ating Panginoon Kristo to abandon the desire for status. Yung gusto mong mataas ka, no? And of course, we have to live instead of tinitingnan mo yung estado mo, we have to embrace a life of sacrifice and humility. Ganito pala dapat pagdating sa servanthood, no? A life of sacrifice and humility. Ang ating pong pag-uusapan, pinamagatan ko pong truth, love, and hospitality. A portrait of a faithful church. At binasa kanina yung kabuuan po ng 3 John, the book of 3 John. At makikita natin dito na itong aklat na ito, itong sulat na ito is a personal letter. It is a personal letter na ipinadala ni John, calling himself as elder. Pinadala niya sa isang faithful Christian in the name of Gaius. No, ito yung recipient, si Gaius. At sino tong Gaius na ito? A leader of one of the early church in the time. No, si Gaius. Ito yung recipient ng sulat na ito ni John. At kinokomment ni John yung character, yung attitude ni Gaius being hospitable. Yung kanyang hospitality, yung kanyang pinakikitang kabutihan doon sa mga traveling teachers. Pagka may mga dumarating na mga traveling teachers sa panahon natin ngayon, tawag sa kanila mga misyonaryo, no? Mga dumarating sila, inaasikaso silang mabuti ni Gaius. No? At the same time, di sa sulat na ito, nagbigay naman ng babala si John kay Gaius. No, binigyan niya ng babala about, kilala natin to si Diotrephes. No, nagbisa ng warning about Diotrephes. Sino to si Diotrephes? A power, hunger leader na nireject pati yung apostolic authority. Ayaw niyan tanggapin. Ibang klaseng leader to si Diotrephes. Pati yung apostolic authority, hindi niya pinapansin. No, so mayroong problema. Ina-highlight po dito sa sulat na ito ni Paul, ni John,
yung conflict between true Christian fellowship as against doon sa serving ambitious. Yung pagiging self-serving ambition ng mga tao. No? During the early church, of course. Self-serving. So, nagbibigay siya. Mayroong problema sa iglesia dahil may mga tao at the time is self-serving instead of having that true Christian fellowship. Kasi kung makikita natin kwento, nababasa natin, mayroon pa mga tinatanggal sa iglesia just because of hospitality. So in context and the purpose of this letter, this 3 John, makikita natin, because of that internal church conflict na nahaharap ng iglesia, there were challenges. Alam niyo, gusto ko makita nito dahil it is a reality check for churches today. Na magiging maingat tayo bilang iglesia. Merong internal church conflict na nagcha-challenge sa iglesia during that early church. And of course, ang pinakapangunahin dito is the power struggle and false teaching. Walang binanggit dito is particular false teaching. Pero the way na yung attitude ni Diotrephes, yung kanyang klaseng attitude, mayroon siguro because of false teaching na tinatanggap niya, ganun yung kanyang attitude sa kanyang pagiging leader sa iglesia. And of course, kung titingnan natin yung mga naunang sulat ni John, yung mga Gnostics, yung mga anong tawag nito, yung mga naunang mga binabanggit ni John na mga false teaching, Gnosticism, na umiiral sa mga iglesia at that time. So, merong problema. Meron pang tinatawag nating pagbabanggaan ng pagiging yung marunong kang makitungo as against doon sa exclusion. Kasi pinakikita dito ni John sa sulat niya kung paano niya binabanggit, ina-encourage niya ang tawag nito, ina-addressan niya yung dispute between Diotrephes that yung the character that disrupted, no? Parang pumipigil siya doon sa network of Christian hospitality, doon sa mga churches. Mga churches that time ay sa bahay-bahay. At pinipigil ito ni Diotrephes. Ganon yung pinakikita, no? So, merong problema. Nawawala yung koneksyon ng mga house churches because pinipigilan ni Diotrephes yung mga fellowship, yung magandang relasyon ng iglesia, yung hospitality. Another thing is that the purpose, makikita natin kung paanong ini-encourage ni John yung katotohanan na kailangan makita ito. Pinakiliwag na kay Gaius na itong katotohanan ito dapat umiral. Encourage niya si Gaius na ipagpatuloy yung kanyang pagpapractice ng hospitality. Mabuti yung ginagawa ni Gaius. No? At in fact, pinakikita niya, ito yung gayahin ninyo. Gayahin niyo ito sino yung pangalan? Demetrius. Para sinasabi niya kay Gaius, Gaius, you're doing good. Ipagpatuloy mo yung iyong pagiging hospitable at iwasan mo yung ginagawa ni Demetrius, ni Diotrephes. At gayahin mo itong si Demetrius. At tumayo kang matibay, tumayo kang matatag against the selfish leadership. And you have to continue standing against, you have to continue to oppose Diotrephes because kaiba na siya. Hindi na niya tinatanggap yung mga apostolic authority. Hindi niya pinapansin. So yun makikita natin doon sa kabuuan ng Book of 3 John. No? So, sinasabi nga natin kanina, this book of 3 John is a reality check
for church regarding church politics. Alam, may politika din pala sa iglesia. Mayroong kampi-kampihan sa iglesia. Nangyayari din pala nung panahon nila yan. Nangyayari din sa panahon natin ngayon. Church politics. Mayroon pang mga problem people inside the church. Hindi lang dun sa panahon nila, mayroon din sa panahon natin ngayon. There are problem people. Then, nakikita natin, ano bang problemang dala nito mga taong ito? These problem people, what are the problems brought to the church? So ito yung makikita natin. Sa ating ngayon as a church, tingnan natin, we have to check us a church. A reality check for the church. A reality check for CRC. Titingnan natin. At siguro kung magtataka kayo, pag binasa niyo yung book, third John na book, walang pagbanggit ng pangalan ni Jesus Christ. Pero meron siya binanggit because of that name. No? Pero walang banggit ng pangalan ni Christ. Ibig sabihin, talagang personal yung sulat na ito. So, reality check ito. Sa unang papansin natin, nilalarawan dito sa 3 John kung ano ang tanda, the mark of a faithful life. The mark of a faithful life that is walking in the truth. And verses 1 to 4, ang sabi po, verses 1 to 4, the elder to the beloved Gaius, whom I love in truth. Beloved, I pray that all may go well with you, and that you may be in good health, as it goes well with your soul. For I rejoice greatly when the brothers came and testified to your truth, as indeed you are walking in the truth. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Dito po mapapansin natin kung paanong dinefine ng mga talata ang success. Paano nilalarawan yung pagiging matagumpay dito sa talatang binasa natin. Kagaya ng verse 2, mapapansin natin na nilalarawan yung true prosperity is not purely material. Hindi sa mga material na bagay ang tunay na prosperity. Why? Material things are just temporal. So ang pinakita dito, the true prosperity is a soul that walks in line with God's truth. Pagka ang buhay mo, lumalakad ka sa katotohanan ng salita ng Diyos, that is true success. That is true success ng tao. Hindi doon sa marami kang bagay. There's all those temporal things. Darating ang panahon, iiwanan mo lahat yan eh. Pero yung mga naipon mo, within you, as a Christian, dadala-dala mo yan hanggang doon sa panahon haharap ka na sa iyong malilikha. So that is true success. That is how they define prosperity. Kaya nga sabi niya eh, magkaugnay ang katawan, magkaugnay ang kaluluwa at ang katawan. Physically. Ang sabi niya, in verse 2, Beloved, I pray that all may go well with you, and that you may be in good health as it goes with your soul. Ganun pala ang tunay na prosperity. Yung iyong kaluluwa, yung iyong sarili within as a Christian, that is true prosperity. At pinakikita ni John dito, na si Gaius is walking in the truth and living according to faith. Check natin ang ating mga sarili. How do we walk? Paano tayo naglalakad? Paano tayo lumalakad sa buhay natin? Ano yung ating pinagsisikapan sa buhay? Mga temporal? Mga bagay na nabubulok? Mga bagay na dito lang natin nagagamit sa mundong ito?
Now, if we want to be a successful Christian, pagsikapan natin yung mga bagay na magdadala sa atin in the presence of a holy God. Ito yung dapat maunawaan natin. The true definition of success is a life that walks in alignment with God's truth. Lumalakad ka sa katotohanan ng Diyos. Another thing is that yung tinatawag nating joy of apostolic succession, verses 3 to 4, na binanggit, "For I rejoice greatly when the brothers came and testified to your truth, as indeed you are walking the truth. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth." Naisip ko nung binasa ko to Kagaya ng naramdaman ni John, gaano siya katuwa, gaano siya kasaya. Na makita niya yung kanyang kaibigan na talagang lumalago sa buhay pananampalataya. The greatest joy for a spiritual mentor is seeing those whom he had invested his life living out the gospel. Apakasarap pala, no? Tayo mga nag-share ng salita ng Diyos, tayo na nagbabahagi ng katotohanan ng Diyos, nakikita nating namumuhay yung iyong tinuturuan, napakasarap sa pakiramdam. Iyon naramdaman ni John. Masaya siya, nakikita niya si Gaius na namuhay sa katotohanan. And that should be the feeling ng mga leaders ngayon, ng mga preachers ngayon, ng mga Bible study leaders ngayon. Pagka umuunlad, lumalago sa buhay pananampalataya, ang iyong mga mini-mentor, napakasarap sa pakiramdam. And that's how John feels. Why? Si John matanda na In fact, na-exile pa nga siya, eventually, natapos ang buhay niya. Pero meron siyang naiiwan. Sa panahon yun, titingnan niyo kami. Hindi na kami bumabata. Paano na ba itsura natin pagdating? Pastor Tony, ano na marating natin? We're old. And God's blessing, at ang mga biyaya na lamang ng Diyos na nagpapasigla sa amin. Pero pag nakikita ng lahat ng mga nagbibigay ng panahon na ibahagi ang katotohanan ng Diyos at umuunlad. Dumating mga ang panahon, masaya na rin. Lahat ng mga nagmi-mentor will experience the joy for that succession. So dapat pinaghahandaan. At ito yung ginatutuwa ni John sa buhay ni Gaius. Siguro sinabi ni John, okay na ako, Gaius, I hope, pagkawala na ako, meron ng kasunod. Meron ng magpapahayag ng katotohanan ng Diyos. Kaya maliwanag ng sinasabi dito. The joy of a spiritual mentor ay nafe-feel kapag ka ang kanyang mga binibigyan ng panahon are living out of the gospel. Pinamumuhay. So ang tanong natin, check natin, is our life a reflection of our confessed faith? Is our life reflects doon sa ating ipinapahayag na pananampalataya? Pag sinabi natin reflect, hindi lang dito sa loob ng iglesia yan. Dapat sa lahat, sa labas, sa working place mo, kung saan ka man naroon, dapat nagre-reflect ang iyong pananampalataya. No? So, mahalagang bagay yan. Pangalawang punto natin, the practice of gospel hospitality. A practice of gospel hospitality, you would become a co-workers with that fruit. 5 to 8. Beloved, it is faithful thing you do in all your efforts for these brothers, strangers as they are.
who testify to your love before the church, you will do well to send them on their journey in a manner worthy of God. For they have gone out for the sake of this name, accepting nothing from the Gentiles. Therefore, we ought to support people like this, that we may be fellow workers for the truth. So napakagandang bagay. Isipin natin, church, Christians, pagka nagiging supportive tayo sa mga naglilingkod sa Panginoon, doon sa panahon nila, yung mga traveling teachers, kahit hindi nila kilala, tinutulungan nila. Siguro ngayon missionary na pag dumarating na ganyan, siyempre wala mga dala-dala yun. Ang dala lang nila, salita ng Diyos, then you're helping. You're supporting. Sa panahon natin ngayon, you are giving support to missions. You're giving support to a church who is nagpapalaganap ng Ebanghelyo. You become a co-workers with the truth of God. Huwag kayong manghinayang, huwag kayong manghimagod na gumawa ng kabutihan para sa salita ng Diyos dahil kahit hindi kayo dumahayo, kahit kayo nagpipirmi sa inyong tahanan, nasa iglesia kayo, pero nagbibigay kayo ng tulong sa mga gawain ito, you are co-workers for the truth. Nagiging katuwang tayo sa katotohanan ng Diyos. So we have to support God's servant. No? Hospitality to traveling missionary and workers is crucial, noble, and necessary function of a local church. And we are local church. So ito dapat ang makita natin. For us to become a co-workers for God's truth, we have to support. Sa kanilang panahon na yon, na nagtutulong-tulong sila. Nakikita niya. At napakaganda ng attitude ni Gaius. Kahit hindi niya kilala. Pero pag hindi kilala, ramdam niya yung katotohanan ng dala ng tao. He has that discerning spirit, knowing that this person na bumabiyahe, naglalakbay, ang dala nito ay katotohanan ni Kristo. So, maluwag sa loob niyang sinusuportahan. Hindi niya aalis ng wala. Dahil hindi nga humihingi ng tulong sa mga Gentiles eh. So ano ibig sabihin? Ang tulong dapat manggagaling sa mga umangking, sila'y mga mananampalatayang Kristiyano. Sila yung tutulong sa mga nagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo ng kaligtasan. We have to be supporting people who are delivering, who are preaching or sharing the truth of God's Word. Dapat makita natin yan. As a church, it should be a necessary function of a local church. And then, another thing, not only supporting God's servant, makikita natin the nature of Christian love. Ano yung nature ng Kristiyanong pag-ibig? Showing hospitality to strangers. Napakahalaga nito. It requires in a common bond of Jesus. Pag nakikita mo, alam mo. Ang magbibigay sa inyo kahit siya stranger, then the feeling na pinagkaisa kayo. You have one in common, and that is Christ. Hindi mo siya pagdududahan. No? Kailan makita mo, you have to have that trust. Because you have common thing that bonds. Meron kayong isang bagay lang na nagbibigay sa inyo, at yan ay si Kristo. Huwag mo siyang pagdududahan. Rather than just shared experience, dapat maramdaman ninyo yung bumibigkis sa inyo bilang mga mananampalataya. We have to have that Christian love, ipadama natin. Sa ibig sabihin, pagka sinabi natin Christian love, hindi mo man siya kilala, ipakita mong mahal mo siya. Bakit mo siya mahal? Sapagkat kasama kayong dalawa, nagkaisa kayo kay Kristo. Nagkakaisa tayo sa katotohanan na kay Kristo.
Kaya dapat maipadama natin yung pag-ibig. Ito yung hinihingi ni John kay Gaius. Gaius, salamat sa ginagawa mo. Nagpapakita ka ng hospitality. Nagpapakita ka ng pag-ibig kahit hindi mo sila kilala, kahit sila strangers. Bakit? Dahil nakikita mo na ang nagbibig sa inyo si Kristo. Minsan kung makatingin tayo sa mga tao parang, Kristiyano ba ito? We have to have that discernment, knowing kapag ang dala niya ay katotohanan, you have to trust that person na ang dala niya ay si Kristo. So malaga yan sa isang iglesia. To have that nature of Christian love, ipadama natin yung pag-ibig. Naalala ko yung ni Deacon Edmond. Yung bago pero luma. Bagong utos pero lumang utos. Ano yung bagong utos? Mag-ibigan kayo. Ano yung lumang utos? Mag-ibigan din kayo. Yun yung bagong hindi naluluma. At yun ang dapat nating ipadama bilang Kristiyano. Patuloy nating ipadama yung pag-ibig. Dahil doon tayo makikilala na tayo'y tunay na mga tagasunod ni Kristo. You have to have that nature of Christian love. And then one thing is, the church is to be. Dapat ang iglesia ay magiging collective. Isa lang. To be a collective that support those who preach the truth. At yun yung sinasabi natin, we become partners of God's ministry. No, makikita natin the mission, support the mission. Pangatlong punto natin, dito pumapasok yung character. Sinasabi natin kanina, walang binabanggit dito na mga false, specific false teaching. Pero ang binabanggit dito is about behavior. Kaya it is a reality check about behavior. Because there is danger of self-exaltation. Church, mga Christians, there is danger of self-exaltation. Baka pumasok sa atin ang tawag na espiritu ni Diotrepes. Merong espiritu si Diotrepes, ingat kayo, baka pumasok. At mag-iba tayo. Mag-iba ang pakiramdam natin. No? Tandaan natin, there is a sin of desiring preeminence. Gusto mong laging una. Maalala yung ating binanggit kanina, yung ating parallel passage. Gustong-gusto ng magkapatid na sila yung laging nandoon. In fact, pinagtalunan pa nga tuloy, nagkaingay tuloy yung mga alagad ng ating Panginoon Kristo. Ano sabi ng Panginoon Kristo? If you want to be number one, you have to be a servant. Walang pwedeng tumabi sa kanya. Nakalaan yan sa mga dapat pinaglaanan. And there's a danger of self-exaltation. 9 to 10. Ang sabi verses 9 and 10. I have written something to the church. I have written something to the church. Sinulat ko na sa church ito. Sabi niya. But Diotrepes, who likes to put himself first, does not acknowledge our authority. Akrap, kabigat no? Pagka ganun. Pagka you have that feeling of gusto mong maging number one, hindi ka na nakikinig. Then 10. So if I come, I will bring up what he is doing, talking wicked nonsense against us. And not content with that, he refuses to welcome the brothers and also stop those who want and put them out of the church. Grabe ang naranasan ng early church because of Diotrepes' leadership. Maraming tinanggal sa iglesia. Pag mabait ka, mahusay kang makitungo sa kapwa mo Kristiyano, tatanggalin ka. Sino mabait dito? Ingat kayo. Baka meron tayong Diotrepes na sumibol sa iglesia. So there is danger.
the sin of preeminence, na makita natin the fundamental error of Diotrephes is the desire to be first. Anong nangyari? It resulted in a resisting apostolic authority. Hindi na nakikinig. Pagka nakakita kayo ng isang Kristiyanong hindi na nakikinig ng mga advice, hindi na nakikinig ng mga ideas ng iba, hindi na nakikinig ng mga bagay na pangkalahatan, gusto niya siya na lang, siya na lang. And that is Diotrephes. So mabigat yan. I-resist mo na yung authority. Sa panahon la, the apostolic authority, nire-resist na. So nagka-problema. Ang isa pang mabigat is the consequence of bad leadership. Ano yung naging resulta sa iglesia because of that bad leadership? A leader who refuses to welcome truth. A leader who refuses to welcome truth preachers, lumilikha ito ng isang toxic environment sa church. No? It will create a toxic environment of pride, gossip, and uncooperativeness. Wala na. Pagkakaproblema na. Ito yung resulta ng mga problem people sa church. Ito yung naging resulta. Kaya we have to have that reality check sa iglesia. Magre-resulta ito ng gossip. Merong pride. Gossip? Masakit pakinggan yung gossip. Yung maninira ka na. Nangyayari kay Diotrephes, sinisiraan pa yung mga apostol, si John. At yung mga kasama niya, sinisiraan na. That is the consequence of bad leadership. Para ikaw lang ang bida, siraan mo na yung iba. Para ikaw ang sikat, sabihin mo, hindi marunong yan. Punahin mo lagi yung ginagawa niyan. Magkukuha ng mga kakampiyan. Sabi, di ba siya, ganyan? Sabi naman nung pinagsasabihan, ay oo nga, ganyan yan. O, di na magsisimula. Magkaroon na ng environment na hindi masaya. Mabigat na. And the church, ang church dapat ay pinagharian ng pagmamahalan. Ang church ay pinagharian ng pag-uunawaan, respetuhan, malasakitan. Sapagkat we are a family. Pero kung ganito ang umiiral sa church like Diotrephes, that is a problem. Magkakaroon ng problema ang iglesia. Hindi na siya iglesia ng Diyos. Hindi na siya iglesia ni Kristo. Iglesia ng Kristo, ha? Wala na ang pag-ibig. Pag yan ang umiiral, na gusto na ng taong siya na ang kikilalanin. Everything, kanya na lang. No? Yun yung bad, and yun yung consequence of bad leadership. Magiging toxic environment. Iiral na ang pride, magkaroon na ng gossip, and hindi na makikisama. Naalala ko yung kinanta natin? More, Jesus. More. Yung pala, pag pinakinggan mo, iba na, more na pala. Hindi na more of Jesus. More na, nagmumurmur na, nagbubulong-bulong na, kung ano na sinasabi. So, we have to be very careful. Church, Christians, we have to be very careful when it comes to the desire of being preeminent. Ingat po tayo. So, we have to have this, iwasan natin yung pagtatangi, iwasan natin yung rebuff rebellion. Kailangan ang isang iglesia must not cease to oppose. A church that stands in the truth of God's word must not cease to oppose to sinful behavior or being uncooperativeness in the name of peace.
I-oppose. Huwag kayong mahiyang mag-oppose. Pag may nakikita kayong mali, oppose. Talk. Discuss. Communicate. Huwag kayong mananahimik pag may nakikita kayong ganon. Kung ikaw'y tumatayo sa katotohanan at may napunakang hindi totoo, you have to oppose. You have to have yung malalim na usapan para hindi yan sirain ang iglesia. Kaya sa panahon nila, nasira ang iglesia because of Diotrephes. So, kailan makita natin mga bagay na ito? Church, the challenge is we should not cease to oppose sinful behavior, uncooperativeness. Huwag na pansinin yan. Magkakagalit lang kayo eh. Mali na ginagawa, sangayunan mo na lang para may kapayapaan. Pumayag ka na lang para may kapayapaan. No! We are standing the truth of God's word. Pag merong mali. Huwag nating sangayunan para lang walang gulo. Anong nangyayari yan, diba, sa mga kapitbahay? Uy, dinaldal ka na, hayaan mo na lang. Ingay pa yan eh. Uy, si ganito. Huwag mo nang pansinin. Naranasan ko yan nung araw nagtatrabaho ko sa Manila Rubber. Ang bilis ng, ang bilis na ang tawag nito. Yung promotion, pumasok ko 6 months, ginawa kong regular. After 3 months or 6 months, nagiging foreman ako. Nagsimula na yung issue. Lagi may nagsusumbong sa akin. Sabi sa akin, Willie, sabi ni ganito ka, ganito. Nagre-react naman ako kagad. Ganti rin ako. Siya nga, ganyan eh. Tapos yung mga sinabi ko, ikikwento rin niya pabalik doon. Ako, nagkagulo kami. Ayun, ang resulta, nag-resign ako. Dahil, magulo na eh. Ang ganda sana ng hanap buhay ko ron. Pero salamat naman at pagkaalis ko doon, dinala man ako ng Panginoon sa ganitong gawain. So, nabinipisyuhan ako. Pero ibig kong sabihin, huwag nating sabihin na pag mali, huwag na nating pansinin para lang sa kapayapaan. No. We should not stop to oppose sinful behavior na makikita natin. Remember, we are a church of Christ. We have to stand on God's truth. So, walang bahagi dyan ang kamalian. Huwag na nating konsintihin. Pag mali. Dapat ganun ang pananaw natin dyan. At pag mali naman, huwag namang, kausapin mo lang. Huwag mo namang ikwento, ay siya mali oh. Di ba? Mali siya. Eh di, we have to talk. Pag-usapan. We have to have that kind of Christian, pagmamahal na isang Kristiyano. Malasakit na isang Kristiyano. Pero huwag natin silang konsintihin. No? So we have to have that. Hindi tayo tumitigil pagka may mali. Huwag na tayong kumampi sa mali. Sa tama po tayo. Kagaya ng pinakikita ni John. Gayos, ingat ka kay Diotrephes. Ay ito, gayahin mo. Sabi niya, gayahin mo si Demetrius. So makita natin, the example of a true servant, walking in goodness. 11 and 12. Ano sabi? Beloved, do not imitate evil, but imitate good. Whoever does good is from God. Whoever does evil has not seen God. 12. Demetrius has received a good testimony from everyone and from the truth itself. We also add our testimony, and you know that our testimony is true. So makikita natin, the example of a true servant walking in goodness. Ang sabi ni John, Gaius, do not imitate evil. Imitate what is good. At ang ginawa lang model is si Demetrius. Bakit si Demetrius? Dahil si Demetrius maganda ang sinasabi ng mga Kristiyano. Mayroong patotoo.
Pagka ang isang tao mabuti ka, naikikwento ka eh. Alam mo yan si Brother Larry? Tingnan mo yung buhay niyan. Yan ang gayahin ninyo. Tingnan mo si Pastor Tony. Yan ang gayahin ninyo. Imitate good. Pero sinabi nito, oy, yung isang kapitbahay ko, sama ng ugali. Yun ang gayahin mo eh, di dumami kayo. Pero huwag niyong gayahin ang masama. Ang sabi ni John, do not imitate evil, but imitate good. Believers are urged to follow the model of Demetrius, who has a good testimony from everyone. Lahat nagbibigay ng magandang patuto patungkol sa kanya. At mismo yung katotohanan ng salita ng Diyos, nakikita sa kanya. Yung share kanina ni Deacon Leo. Huwag lang lumaki ulo ni Deacon Edmond, ha? Diba? Mayroong mahusay daw. Nadala sa pananampalataya dahil sa kanyang karakter. No? Naalala ko, again, isi-share ko lang. Hindi chismis to, share lang. Meron akong kapitbahay. Matagal na siyang Christian. Although, hindi naman siya kagaya na reform, no? Kristiyano, ganun din ako dati. Hindi naman tayo reform dati. Pero, pag gagaling siya sa church, pag uwi niya, nagmumura. Kaya sabi nung nakarinig, galing ka pa sa simbahan, di ba? Ba't ganyan ka? Pero hindi naman, yun. Sabi niya, okay lang. Madali lang yan, i-confess ko lang yan. Ay, ginawa pang dahilan yung confession. Kukonfess ko lang yan, mawala na yan. Just one confession. God will forgive my sin. Ano ba? Huwag ganun. Huwag nating ilagay sa ating isipan ng ganung mga bagay. We have to be an example of true servant. We have to walk in goodness para makita tayo ng tao. Sa church, we have to be a reflection of God's truth. Iba-iba tayo ng pinanggalingan. Iba-iba yung style natin sa pamumuhay. Iba-iba yung ating upbringing. Iba-iba yung ating environment. Pero iisa lang po tayo sa Panginoon. You have to have one truth. At yun ang magiging gabay natin. For us to be one sa paglakad natin sa Panginoon. We have to be a great example of truth. We have to be a good servant of truth. We have to walk in goodness. Then we have to have that necessity of discernment. Kailangan ma-distinguish natin between those who act in the truth and those who act out of ambition. Kailangan ma-distinguish natin. Mayroong mga nangangarap lang, may ambition, kaysa doon sa who act in truth. Alam mo, pag-ambisyoso ang tao, delikado. Pero hindi masamang mag-ambisyon sa mga bagay na mabuti. As Christians, gusto nating mangarap ng mga bagay na pagbibigay lugod sa Diyos. Ang pangarapin natin yung mga bagay na magre-reflect sa katauhan ng ating Panginoon Kristo sa buhay natin. Huwag yung mga bagay na maaring sumira sa imahe ng ating Panginoon. We have to have the right ambition. And our right ambition is to walk in the truth of the Lord Jesus Christ. Tandaan natin ang kanyang ginawa, ang kanyang binigay, ang buhay niya sa atin. Hindi naman tayo karapat-dapat eh. So dapat ito yung motivation ng isang Kristiyano. Always look at what Christ has done. Para mamotivate tayong lumakad din ayon sa nararapat para sa kanyang kapurihan. Kailangan matuto tayong mag-distinguish between those who act in truth and those who act out of self-ambition. Pag self-ambition, no? Delikado yan sa Kristiyano. Self-ambition. Sa mundo, pag self-ambition, kahit may matapakan, basta matupad yung kanyang ambisyon. Sa Kristiyano, hindi. Nagtutulungan ng Kristiyano para maabot yung pangarap na yon na maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. We have to have that kind of ambition. And then, 13 to 14,
ang sabi, I had much to write to you, but I would rather not write with pen and ink. I hope to see you soon, and we will talk face to face. So makikita natin yung mga hope to see you soon, and we talk face to face. Pastoral conclusion. Nilagyan ko ito, pastoral conclusion. Truth and love in balance. Truth and love in balance. Ang sabi nga ang truth daw at saka love ay two sides of a coin. Truth, love. Kailangan balanse siya. Huwag ka lang puro truth. At huwag ka lang din puro love. Dapat magkasama sila. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Christians, tandaan natin, hindi pwedeng paghiwalayin ang katotohanan sa pag-ibig. Huwag kang magpadama ng puro pag-ibig lang. May problema dyan. Huwag ka rin purong i-impose mo yung truth. May problema din dyan. Dapat lagi silang magkasama. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Truth and love. You have to have that affection for God. And the church requires that we at times speak the truth in love. Halimbawa lang, simple. Meron ka nakitang kapatid na nagkakamali. Paano mo sabihin? Mali ka. Hindi ka Kristiyano. Pwede mo naman sabihin, alam mo Brad, mali yan. Pakita mo Kristiyano ka, huwag kang mamuhay sa ganyan. There is love, yet you are exposing sin. You have to expose what is wrong, yet pinakita mo yung pag-ibig mo. So, dapat sila laging magkasama. Kasi pagka nagkahiwalay, may problema. No? You have to speak the truth in love. Then, last is the final hope. The church, despite having problems with individuals, like Dutripes, is still upheld by an invisible hand. Ang nag-iingat pa rin sa iglesia, kahit na marami kang karanasan, kung tunay na iglesia na hahawakan pa rin ng Diyos. Hindi mo nakikita kung paano ka ginagabayan. Hindi mo nakikita na hawak ka pala ng Diyos. Ang iglesia laging hawak ng Diyos yan. Mayroong mga problem people in the church. Mayroong mga problema ang church. Pero hindi mo nakikita, sa gitna po ng mga problema niyan, nariyan ang kamay ng Diyos na humahawak sa iglesyang naghahangad mamuhay sa kanyang katotohanan. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Lagi siyang nariyan. No? Kahit sang katutak na Diotrepes pa yan, hindi yan mananaig sa katotohanan ng Diyos. Basta ang bawat isa ay tumatayo sa katotohanan ng Diyos at ginagabayan ang salita ng katotohanan ng Diyos, hindi mananaig ang anumang mga self-ambitious, mga bagay na piling sinira dahil hindi kayang sirain ng kasamaan ang katotohanan ng Diyos. Laging inihahantad ng Diyos ang mga kamalian. So church, sa ating pagwawakas, the church must be community characterized by walking in the truth, supporting those who preach the gospel, and rejecting the spirit of pride and self-exaltation. Ulitin ko po, the church must be a community characterized by walking in the truth, supporting those who preach the gospel, and rejecting the spirit of pride and self-exaltation. So, maingat tayo dyan. Show love to others. Demonstrate God's love through practical action. Beware of pride. Avoid seeking power and recognition. Like Eutripes. Follow good example from those who live out God's truth. And finally, church, stay true to the gospel. Prioritize living out God's love and truth in our daily life. Ang challenge mo natin ulitin ko, stay true to the gospel. Prioritize living out God's love and truth in our daily life.
Ganito po tayo dapat mamumuhay. Let us not play around our Christian profession. Kailangan nating maging sober, magiging maingat, sapagkat ang kasama natin ay ang namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Ibigay natin sa pamamagitan ng buhay natin ang karangalang nababagay sa Kanya, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Alam kami po, ayaw nyo? Hindi nyo mahal ang Kristo? Kaya ba nating mamuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos? Aba, talagang singaw ah. Mahal ba natin si Christ? Mahal ba si Christ? Parang alinlangan talaga. So, naalala ko doon sa conference, nandun kami sa conference, pag binanggit ang pangalan ni Kristo, pagka sumigaw yung mga, amin talaga, ang ganda ng tunog, no? May synchronize yung boses eh. Ang ganda, may baritone, may bass, may soprano, may tenor. Ganda, nagsama-sama pag sumigaw. Mahal ba natin si Christ? Ayun, mayroon ng bass, mayroon ng tenor at saka soprano. Salamat sa Panginoon. At yun ang challenge po natin as a church. We have to have this reality check of how we exist as a church. We have to stay true to the gospel. We have to prioritize living out God's love and truth. And that is in our daily personal life and our daily life as a church. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Patuloy mo kaming pinalalahanan sa mga halagang bagay bilang iglesia na dapat naming ipakita ang pagiging mabuting pakikitungo sa kapwa. Maging sa mga taong maaring walang pananampalataya. Maging sa mga taong ang hangad ay ang mga sariling nasain lamang. Salamat sapagkat pinaunawa mo sa amin how we deal with these people. Pinaunawa mo at pinaalam mo sa amin kung paano kaming lumakad sa iyong mga katotohanan. Kaya po, Panginoon Diyos, ipinagkatiwala namin sa inyong bawat isa. Ipinagkatiwala namin sa inyong iglesyang ito na kayo po ang manguna. Kayo po ang maghari. Huwag mong ipahintulot na ang iglesia ito'y pagharian ng mga self-ambitious na mga tao. Loobin ninyo ang salita niyo manguna at ang bawat isang itinalagay sa iglesia ito ay pangunahan po ninyo na maghari sa puso't kalooban ang pagiging mapagpakumbaba, mapagmahal, at obedience to the truth of your words. Salamat po, Panginoon Diyos. Siyasat niyo kami, kaya't patuloy kami nagtitiwala na kasama ka ng iglesyang ito. Salamat po, Ama, purihin po kayo. Ito pong aking dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen po.